Hoy, bata. Bini ka ba? Kinakausap ka ng amo ko. Naririnig mo ba? Magsalita ka. Sa mundong ito, hindi sapat ang magtiis para mabuhay. Kailangan mong maging matigas. Zhang San, naglakas loob ka talagang lumaban? Alam mo ba kung kanino akong tauhan? Alam ko, aso ka lang ni Liu Zicheng. Dapat pa nga kitang pasalamatan noong nakaraang buhay ko, kung hindi dahil sa mga asong ito na nanakit sa akin ng husto. Hindi sana mangyayari na mula sa matinding hirap ay naging pinuno ako sa ilalim. Young Master Liu, isang mayamang negosyante si Liu Zicheng sa Jiangcheng. Nakuha mo pang habulin ang fiancé niyang si Murong Wanwan. Alam mo bang kapahamakan ang hinahanap mo? Xiao Zhang. Xiao Zhang, ibagsak mo na iyan. Brother Li, Lord Li. Ikakasal na ang girlfriend niya sa ibang lalaki ngayon. Masama lang ang loob niya, kaya siya lumaban sa inyo. Nakikiusap po ako, maging mapagbigay po sana kayo at pagbigyan na po siya. Pa, tumayo ka riyan. Huwag mo nang pakialaman ang tungkol sa Jiang San na iyan. Wala naman akong pakialam sa kanya. Si Murong Wanwan, paano magiging girlfriend niya iyon? Zhang San, mabuti kang bata, kilala mo ba? Si Murong Wanwan. Anak siya ng makapangyarihang pinuno sa Jiangcheng. Hindi ito para sa ating mga simpleng tao na maabot ang katulad nila. Ngayon ay kinalaban mo pa si Lord Li? Umalis ka na. Kunin mo itong pera. Lumayas ka ng Jiangcheng. Pumunta ka sa malayong malayo. Zhang San. Subukan mong iwanan ako at tatapusin kita. Pagkatapos ay mawawala na rin ako. Brother Jiang San, pakasalan mo ako kapag laki mo. Sige! Hindi ko gusto. Hindi mo gusto. Kung kaya mo, itali mo ang buhok ko habang buhay. Hi, gwapo! Pwede bang makuha ang social media mo? Si Zhang San ay lalaki ko, si Murong Wanwan. Kung hindi kayo kontento, lumapit kayo at harapin ako. Noong tumakas ako mula sa kasal, sabi nila baliw raw ako. Mukhang ganoon din ang tingin mo sa akin. Hindi na sana ako umasa pa sa iyo. Hindi nangyari ang aksidente? May oras pa para ayusin ang lahat. Anong ginagawa mo? Hahalikan ka. Dati ay mahihiyain siya, kahit sa paghawak ng kamay. Paano niya nagawang halikan ako ng kusa? Zhang San, alam kong napakaunawain mo. Bilisan mo at magpaalam ka na kina Murong Wanwan at miss, kung hindi ka pa aalis, mahuhuli ka na. Salamat sa pagtapos nito gamit ang isang halik. Naiintindihan ko ang iyong naging pasya. Murong Wanwan, paano mo nakuha na lokohin ang aking amo at makipaglandian sa ibang lalaki? Wala ka talagang dangal bilang babae. Habang ako si Murong Wanwan ay nagsasalita, kailan pa nagkaroon ng karapatan ng isang aso ni Liu Zicheng na kumahol dito sa harap ko? Sige, nagawa mo akong saktan. Isusumbong kita sa aking amo, kayong dalawang taksil. Shh! Relax ka lang. Normal lang na masaktan. Bumalik ka sa amo mo at sabihin,
ang pangloloko niya sa tatay ko, at ang sapilitang pagpapakasal sa akin. Ako mismo ang magpapabayad sa kanya. Jiang San, simula ngayon, hindi na kita guguluhin pa. Heto ang $5. Gamitin mo para sa iyong gamot. Ang sukli, itago mo muna. Sa pagsunod mo kay Young Master Liu, ang dami pang parusa na naghihintay sa iyo. Boss, itong $820, itago nyo ng maigi. Dahil bukas, baka maging $8,020,000 na yan. Miss Po, Pa, Murong 1-1. Tumakas ka sa sarili mong kasal. Sino ba talaga ang gusto mong makita? syempre, ang tao na tunay kong gustong pakasalan. Sino? Ako po, si Jiang San. Maya-maya kakausapin ko ng maayos ang papa ko. Kusa akong tumakas sa kasal, wala kang kinalaman dito. Sa dati kong buhay, nang malugi ang pamilya ni Murong, ang bakurang ito ay binili ko na. Ginawa ko ito dahil naalala ko si Wanwan. Ngayong narito pa siya, may oras pa para sa lahat. Napakabuti nito. Anong tinitingin-tingin mo? Kung ang ganitong klaseng eksena ay nakakatakot na para sa iyo. Kung ganoon, hindi mo na kailangang makita ang papa ko. Huwag kang mahiya. Pa, itututok niyo ang baril niyo sa kaibigan ko? Ganito ba ang paraan niyo ng pagtanggap sa bisita? Hindi ba masyado namang bastos iyan? Walang hiya ka. Naglakas loob kang guluhin. Ang kasal ng anak ko, parurusahan kita. Pa, ibaba mo ang baril. 1-1. Ako mismo ang kusa na nagpunta sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Hindi ba may gusto kang sabihin sa papa ko? Sabihin mo na at umalis ka agad. Dahil kung hindi, baka matapos niya ang buhay mo. Ito pa ba ang duwag na kilala ko? Nang makakita siya ng baril, hindi ba dapat ay natatakot na siyang tumakbo papalayo? Ginoong Murong, ang baril nyo? Tinakot ako niyan. Sinasabi ko na nga ba, ang duwag na ito, paano naman siya biglang magbabago? Dahil natatakot ka, umalis ka na dito. Alang-alang sa karangalan ni Wanwan, palalampasin ko ito sa araw na ito. Ang nag-iisang anak ko na si Hailong Association ay hindi para sa isang duwag na gaya mo. Wala kang pag-asa, layas. Dahil kung hindi, pagdating ng panahong ito sa susunod na taon, ito na ang huling hantungan mo. Ginoong Murong, nagkakamali kayo. Hindi ako nagpunta rito para hingin ng basbas nyo, para maging kami ni Wanwan. Wanwan, tingnan mo. Ito ang lalaki na palagi mong iniisip kahit hindi na pag-usapan ang katayuan sa buhay. Dahil sa pagiging duwag niya, sa hinaharap, paano kanya mapoprotektahan? Kahit papaano, hindi niya gagamitin ang proteksyon para saktan ako. Zhang San, ano man ang kailangan mo, direktang sabihin sa akin. Ibibigay ko ito sa iyo. Totoo po ba? Magsalita ka. Magkano ba ang kailangan mo? Pagkakuha mo, layuan mo ng habambuhay si Jiang Cheng at kailanman ay huwag mo nang pakita kay Wanwan. Ginoong Murong, hindi ako napunta rito para humingi ng pahintulot nyo. Naparito ako para ipaalam sa inyo
Si Murong Wanwan? Pakakasalan ko, si Jiang San. Anong sabi mo? Murong Wanwan? Maging asawa kita. Sabi mo lang kanina na siguradong papayag ka. Hindi naman siguro. Mabilis ang pagsisisi mo? Sobrang yabang mo. Anong karapatan mo para pangasawahin si Wanwan? Ako na si Murong Waiting Eye. Naging pinuno ng underground sa loob ng 20 taon. Gumagawa ng mga madidilim at mapanganib na negosyo. Ikaw na duwag at takot sa gulo? Anong karapatan mo na magsalita ng ganyan sa akin? Ilabas niyo ang taong iyan. Kapag bumalik ka pa, hindi na ako magdadalawang isip na parusahan ka. Papa, wag mo siyang galawin. Umalis ka na. Masaya na ako na sinamahan. An mo ako rito. Sige. Pababalian na lang kita ng binti. Anong klaseng laruan ito? Ang mga bago kong tauhan sa trabaho, hindi gumagamit ng ganyang baril. Dahil ba sa kasal ko kaya siya nagkakaganyan? Si Jiang San, ibang-iba na talaga siya kaysa sa dati. Bata, nasisiraan ka na ba ng bait? Pasensya na po, Ginoong Murong. Dahil nasira ko ang baril mo, babayaran ko na lang. Umalis muna kayo. Ang batang ito na dati ay nilangaw ay hindi kayang pumatay sa sobrang duwag. Bakit ganito ang nangyari sa kanya? Hoy, bata, sa mundo sa ilalim ng Jiang Cheng, kakayahan, ang pinag-uusapan, at ang galing sa diskarte. Isa ka lang waiter sa restaurant? Kung papayagan mong sumama sa iyo si Wanwan, gugutumin mo lang ba siya? Dad, Si Liu Zicheng naman, kahit paano, ay mayaman at makapangyarihan. Ikaw, anong meron ka? Opo, tama po ang sinasabi nyo, Ginoong Murong. Mayaman at makapangyarihan nga si Pamilyang Liu, pero ang pera at kapangyarihan, sayo man yan ngayon, bukas ay siguradong maaari na ring maging akin. Sino ba ang hindi marunong magyabang? Ganito na lang. Ang taga South City na si Chen Tianfeng ay may dating utang sa akin. Hindi naman gaanong malaki. 50 milyong dolyar lang. Kalahating taon na ang nakakalipas. Kung talagang may kakayahan ka, singilin mo yan para sa akin. Si Chen Tianfeng, Dad, baliw ang Chen Tianfeng na yon. Ang mga tauhan niya ay lahat mga kriminal at walang takot. Kapag pinapunta mo siya roon, hindi ba't parang pinapahamak mo na rin siya? Bakit? Natatakot ka na ba? Kung hindi mo kayang makuha ang utang na yan, paano mo pa masasabing mapoprotektahan mo ang anak ko? Huwag mo na ring bayaran ang baril at lumayas ka na rito. ang tusong matandang ito, gusto akong gamitin para sa pansariling interes. Pero pagdating sa utang ni Chen Tianfeng noon, dapat na nga talaga itong pagbayaran. Murong waiting. Kung hindi nyo tatanggapin si Zhang San, wag nyo na rin akong ituring na anak nyo. Mula ngayon, ako bilang si Murong Wanwan. Ang utang na iyan, tatanggapin ko. Talaga bang walang takot ang batang ito ngayon? O nagbabakasali lang siya? Sige, may tapang ka. Bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, maaaring dala mo ang 50 milyong dolyar sa harap ko. O kundi naman, huwag ka nang magpapakita pakailanman sa harap ni Wanwan. Hindi kailangan ng 3 araw. Wanwan, bukas na bukas babalik ako. Kayo diyan, ihatuod si Miss sa kanyang kwarto. Tuloy po kayo, Ayo Batsan. Chen Tianfeng o Chen Tianfeng, noong nakaraang buhay, para lang pasukuin ako at maging kalaguyo mo, muntik na akong mawalan ng pag-asa. Dahil yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Malaki nga ang industriya ni Chen Tianfeng,
Pero ang totoo ay umaasa lang siya sa impluensya ni Biaozi para makapanatili rito sa Jiangcheng. Sa dati kong buhay, sumunod sa akin si Biaozi at binuwis niya ang kanyang buhay sa loob ng maraming dekada. Kuya, Biaozi. Biaozi. Sa dati kong buhay, kung hindi lang dahil sa panlilin lang ng iba, hindi sana nauwi sa ganito ang lahat. Hayaan na lang. Mabuti na lang at hindi pa huli ang lahat. Report po, kay Young Lady, walang kahit anong anomalya. Ligtas si Mr. Zhang. Ituloy ang pagbabantay. Protektahan niyo siya. Huwag niyo hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Masusunod po. Zhang Xiaoyu. Ito ay ang massage center ni Sister Feng, hindi ito ang iyong review center. Pwede ba na itigil mo na ang palihim na pagbabasa niyang bulok na notebook mo? Pasensya na po. Dapat lang. Tsaka nga pala, kapag hinahawakan ka ng mga customer, ibig sabihin ay gusto ka nila. Huwag kang aakto na parang mababawasan ang pagkatao mo tuwing madidikit sila sa iyo. Kung magpapatuloy ka sa pagiging mabagal, mapipilitan akong isumbong ka kay Sister Feng. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Mabuti. Mabuti naman. At naiintindihan mo, huwag kang tumulad sa wala mong kwentang kuya na mas piniling maghugas ng plato kaysa tanggapin ang kabaitan ni Sister Feng. Kailangan mong maging matalino sa buhay para makaraos ka sa lipunang ito. Sandali, sino ka ba? Nanghihimasok ka ba rito? Mag-exam ka na para sa kolehiyo? Zhang Xiaoyu, bakit ka naririto? Kuya, hindi na ako mag-aaral para hindi ka na mahirapan. Xiaoyu, hindi nahihirapan ng kuya. Basta magtrabaho ng marangal, tiyak na gaganda rin ang ating buhay. Mag-aral kang mabuti, at tungkol sa pera, gagawa ng paraan ng kuya. Wala kang pakialam sa akin. Hindi ko kailangan ng pera mo. Xiaoyu, Umalis ka na, kuya. Wala ka ng pakialam sa buhay ko. Sinasabi ko na nga ba, isa ka lang palang tagahugas ng plato. Bakit? Gusto mong ipagtanggol ang kapatid mo? Kilalanin mo muna kung sino ang kinalalaban mo bago ka pumunta rito. Kuya, lumuhod ka. Nakakatawa. Luluhod ako sa harap ng basurang taga-silbi na ito? Hoy bata, kilala mo ba kung sino ako? Hindi mahalaga kung sino ka. Pagkatapos ng 3 minuto, ilalabas kang buhat-buhat. Pagkalipas ng 30 minuto, mapupunta ka sa ospital, may isang brasong basag ang buto at isang binting na putol. Pero sasabihin mo na lang na nahulog ka sa hagdan. Dahil kung hindi, sa susunod na araw, matatagpuan ka sa loob ng malamig na morgue. Naintindihan mo ba? Ikaw. Anong balak mong gawin? Pananakot? Karahasan? Krimen? Bahala ka na kung paano mo iisipin. Boss, mali ako po. Nagkamali po ako. Pakiusap. Patawarin niyo ako. Palayain niyo na ako. Malayo ka pa pagdating sa kasamaan. Magpakabuti ka na lang. Ngayon, tatapusin muna ang gamit ng iyong braso bilang leksyon sa iyo. Salamat po. ang kuya ko, bakit parang ibang tao na siya? Kuya, ikaw pa ba talaga ang kuya ko? Masyadong mahina ang kuya mo dati at hindi kita nagawang alagaan ng maayos. Hindi ka galit na palihim akong lumabas para magtrabaho? Hindi galit ang kuya. Sinisi ko lang ang sarili ko dahil wala akong kakayahan na hindi ko nagawang protektahan ang sarili kong kapatid. Pero hanggat nandito si kuya, hindi kita hahayaang makaramdam ng anumang sama ng loob. Pag-aaralin pa kita sa ibang bansa. Hindi ba't gusto mong pumunta sa Australia? Sige, matutuloy iyon. Totoo ba? Masasamahan mo ba ako sa Australia, kuya? Oo. Pagkatapos kong ayusin ang mga bagay dito, pupunta na tayo agad doon. Ipaghanda mo ako ng 50 milyong dolyar para kay Jiang San. Kakailanganin niya iyon sa pagpunta sa ibang bansa. Young lady,
Zhang San ay kasama na ng ibang babae sa ganitong sitwasyon at tutulungan mo pa rin siyang makaalis. Huwag ka ng maraming salita. Kung ginagawa man niya ito, siguradong may mabigat siyang dahilan. Pigilan niyo siya. Hindi natin siya maaring hayaang malagay sa panganib. Hanapin si Chen Tianfeng. Ayusin agad ang pag-alis niya sa bansa at siguruhing walang sinuman ang hahamak sa kanya. Gawin mo ang iniutos ko. Masusunod po. Mamaya papasok ako para magtrabaho. Dito ka lang maupo at maghintay sa akin. Kuya, pero pampaliguan ito ng mga babae. Suotin mo ang headphones mo. Huwag kang makikinig sa kahit ano at huwag kang titingin sa paligid. Naintindihan mo ba? Sister Feng, matagal na rin tayong hindi nagkita. Talagang mapangakit pa rin ang katawan mo. Naku, sino nga ba ito? Iyon pala ay ang pinakasikat na tapat na tao sa Jiangcheng, ang ating si Zhang San. Bakit? Pagod ka na bang magsilbi sa mesa? At gusto mong pumunta rito sa ate? Para maghanap ng excitement? Hindi ko na kayang maging masyadong mabait. Kaya narito ako para makiusap kay Sister Feng, di ba? Nakiusap sa akin? Nabalitaan kong, masyado ka nang nagmamalaki kamakailan, at naglakas loob ka pang banggain ng baril, ng hari ng underworld na si Murong Whiting. Pero alam mo, gusto ko ang mga tulad mong biglaang natututo at nagiging palaban. Sa pagsunod mo kay Murong Wanwan, anong mapapala mo? Dito ka na lang sa ate. Si ate, ang bahala sa iyo. Nakatikim ka na ba? Gusto mo bang makipaglaro kay ate? Sige ba? Isang laro? 50 milyong dolyar. Pera ba? Madaling pag-usapan yan. Basta't, pasayahin mo lang ng gusto si ate. Ha? Masyado ka nang mainit? Heto ang isang popsicle. Palamig ka muna. Jiang San, ang lakas ng loob mo. Tapusin niyo siya. Noong nakaraang buhay, puro bugbog ang inabot ko sa underground arena. Ngayong araw ay sa wakas, ay makukuha ko na ang sisingilin kong interes. Anak ng... Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Sabay-sabay na kayong lumapit. Zhang San, hindi maaari. Ang lalaking dating sunod-sunuran. Paanong mayroon siyang ganyang kakayahan? Naglalakas loob kang magwala rito sa lugar ko. Sa labas, mayroon pang mahigit 10 mga bataan ko. Huwag kang masyadong emosyonal, Sister Feng. May ipapakita ako sa iyong nakakatuwa. Kontrata sa pautang ni Pamilyang Murong, bakit ito nasa sa iyo? Nagtatrabaho ka rin kay Biaozi. At alam nating siya at si Pamilyang Murong ay mortal na magkaaway.
Ang tungkol sa panghihiram mo ng pera kay pamilyang Murong. Hindi ba niya alam? Ayokong makialam sa mga usapan niyo. Pero utang mo kay pamilyang Murong na 50 milyong dolyar na hindi pa bayad, mahihirapan din ako niyan. Kapag itong kontrata ay napunta sa mga kamay niya at sa sobrang init pa naman ng ulo niyon. Hay, Huwag mo akong takutin dito. Sino ka ba? Para makilala si Zhao Debiao? pues, magsugal tayo. Huwag. Ano? Anong gusto mong gawin ko? Simple lang. Ang 50 milyong dolyar na iyon ni Ginoong Murong, mismong ikaw ang magsauli sa kanya. Sige. Ihahatid ko. Sandali lang. Mayroon ditong 2 milyong dolyar bilang regalo ko po sa inyo. Huwag na huwag niyo po itong sasabihin kay Brother Zhao. Kundi, tiyak na hindi na ako makakaligtas pa. Husay mo. Talaga. Papa, ano po ba itong nangyayari? Alam ng buong Jiangcheng ang tungkol sa kasal namin ni Wanwan kahapon. Pero ang nangyari, sumama ang bride sa isang mahirap na waiter at tumakas. Sinasabi mong ang anak ko ay sumama sa isang waiter? Sino ang nakakita? Ako ang nakakita. Ang lalaking si Zhang San. Hindi lang niya kinuha si Binibining Murong, sinaktan din niya kami ng 2 kasamahan ko. Papa, pakinggan niyo po, ang mukha nating mga pamilyang Liu ay napahiya na ng husto. Zicheng, hindi pa kayo kasal ni Wanwan, kaya wag mo akong tawaging papa. Ano po? Brother Whiting, totoong ikaw ang pinuno ng mga sindikato sa Jiangcheng. Pero kaming mga pamilyang Liu ay isa ring makapangyarihang pamilya. Tungkol sa bagay na ito, dapat mong bigyan kaming mga pamilyang Liu ng paliwanag. Ano ba yung si Zhang San sa tingin niya para makialam sa pagsasama ng 2 nating pamilya? Brother Liu, kumalma ka muna. Si Wanwan ay sandaling naguluhan lang. Nauto lang siya ng lalaking iyon. Kailan pa makakapasok ang manugang naming sa pamilya naming mga pamilyang Liu? Huwag hayaang ang mga masasamang tao na iyon ay iligaw siya. Ina ni Zicheng, huwag kang masyadong seryoso. Tungkol sa tao, inayos ko na. Inutusan ko siyang pumunta sa lugar ni Chen Tianfeng sa Timog upang maningil ng utang na nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar. Kay Chen Tianfeng? Tay? Uncle Murong, hindi niyo ba siya ipinapahamak doon? Ito ay isang paraan para matapos na ang lahat. Wanwan. Uncle Murong, sa tingin ko, ang kasal ng pamilya natin, dapat nang ituloy ng maaga para hindi na ang kung sino-sinong hamak na tao ay manghimasok sa pagsasama ng ating mga pamilya. Ang hamak na tao ay hindi maghahangad sa kapangyarihan ng pamilyang Murong sa kahit anong paraan para piliting pakasalan ang babaeng hindi naman niya mahal. Hindi ba, Young Master Liu? Wanwan, bakit ayaw mong maniwala na mahal talaga kita? Liu Zicheng, dapat kang magpasalamat na hindi tayo ikinasal. Bakit? Dahil kung hindi, wala ka dapat dito ngayon, kundi mapapabalita, sa araw ng kasal. Bilang balita tungkol sa isang misteryosong pagkawala. Tay? Wanwan, iisa lang ang pamilya niyo ni Zicheng? Kaya hindi mo kailangang manakot ng iba para lang sa isang tagalabas. Totoo yan? Narinig ko na ang waiter na yon ay pumunta sa teritoryo ni Chen Tianfeng. Sa ganoong lugar, makakalabas pa ba siyang buhay? Marahil, sa mga oras na ito, wala na siya at nasa ilog na. Wanwan, isuko mo na yan at sumunod ka na lang sa pagpapakasal kay Zicheng. Yan ang tamang gawin. Murong Wanwan, huwag mong isipin na hindi ko alam kung anong klase ang Zhang San na iyan. Isa lang siyang duwag na marunong lang magtago sa likod ng babae. Walang pera, walang kapangyarihan. Ano ang ilalaban niya sa akin? Wanwan, kahapon, pumunta si Zhang San kay Chen Tianfeng dahil sa pagpunta niya sa lugar na iyon na alam naman niyang mapapahamak siya. Huwag mo na siyang hintayin. Hindi ko na nga siya kailangang hintayin pa.
Jiang San, sumama ka na sa kanya sa Australia. Siguro habang buhay ka nang hindi na babalik. 1-1, nandito na ulit ako si Jiang San. Ikaw, Yang Master Liu, narinig kong mayaman ka at makapangyarihan? ako? Ano ang gagawin mo? Teka. Ikaw, Ginoong Murong, nagtagumpay po ako sa utos niyo. Ang 50 milyong dolyar na gusto niyo, walang kulang kahit isang kusing, nabawi ko na po para sa inyo. Buksan ang baul. Chen Tianfeng, ang Zhao Debiao mula sa Timog, ay laging hindi magkasundo sa Hailong Association. Hindi ba si Chen Tianfeng ay tauhan ng Zhao Debiao? Paano mangyayaring siya mismo ang magdadala ng pera? Ginoong Murong, yung dati na hiniram naming 50 milyong dolyar, narito na pong lahat. Kasalanan po ito ng aking mga tauhan na hindi nagpaalala, kaya naging mabagal ng ilang buwan ang pagbabayad ko. Sana ay maging mapagpaubaya po kayo, at huwag po kayong magalit. Hahaha. Masyado kayong magalang. Maliit na halaga lang ang ilang 10 milyong dolyar. Natural lang na may pagkukulang. Ang mga tauhan paminsan-minsan. Jiang San, tingnan mo, bayad na ang lahat, ang kontrata. Magpadala ka ng mensahe kay Biaozi, sabihin mo na bumalik na ang kuya niya. Jiang San, nababaliw ka na ba? Naglakas loob ka pang tawagin ng sarili mo na kuya ni Zhao Debiao. Siguraduhin mong kilala mo talaga siya. Dahil kung hindi, ako na mismo ang humanap ng magiging huling hantungan mo. Ay, grabe! Kalabisan na to? Talagang hindi na tama to? In law! Hahayaan mo na lang ba ang ganitong isang hamak na basbagul, nahiyain tayo, at si Pamilyang Liu, at hiyain ang magiging manugang mo? Brother Whiting, sa nangyari ngayong araw, dapat na ang lalaking ito ay pagbayarin. Kung hindi, saan na mapupunta ang dangal ko na si Pamilyang Liu? Sa mundo ng negosyo ng Jiang Cheng, ano na lang ang sasabihin nila sa dalawa nating pamilya? Brother Liu, tungkol ito sa mga bata, hayaan silang sila ang mag-ayos niyan. Kapag tayong matatanda ang nakialam, ay hindi na magandang tignan. Brother Whiting, Jiang San, akala mo ba, sa paggawa mo ng mga maling gawain, ay matatakot mo na ang taong iyon mula sa Chen Tianfeng para makapasok ka sa mataas na lipunan? Wala ka namang silbi at isa ka lang hamak na tagapagsilbi. Basura! Si Murong 1-1 ay panandalian lang na natuwa at ginagawa ka lang niyang laruan. Kapag nagsawa na siya sa iyo, kahit pa ang magbunas ng kanyang sapatos ay hindi ka nababagay. Murong 1-1, ang lakas ng loob mo na saktan ako? Walang sino man ang pwedeng manghiya sa kanya sa harap ko. Parurusahan kita? Ang sakta ng isang babae ay hindi gawain ng isang tunay na lalaki. Lalaki? Isa kang duwag? At may gana ka pang magsabing lalaki ka? Jiang San, sasabihin ko sa'yo, ang katulad mong mula sa mababang uri ng lipunan at mahina ay sadyang nakakatawa. Wala kang ang tapang lumaban. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Hindi ako nakikipag-away. Bakit hindi na lang tayo ng mahinahon mag-usap para magkaintindihan? Anong usapan? Dito sa mundo, wala masyadong puwang ang katwiran. Wala kang pinag-aralan? Isa kang bahagbuntot? Sige na, subukan mo akong saktan. Gawin mo kung matapang ka. Walang silbi. Hahaha. Ngayong araw ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na lalaki. Wan, totoo ba ang baril na ito? Jiang San, huwag kang magpadalos-dalos. Zicheng. Zicheng. Sinta, mahal ko. Zicheng. Yang Master Liu, ngayon ay mukhang hindi ka na talaga lalaki. Ano na? Anong gagawin mo ngayon? Anak ko. Anak ko. Murong Whiting, titingnan mo na lang ba ang nangyayari? Sige. Ang galing mo, Hailong Association. Ang galing mo, Murong Whiting. Hinayaan mong maghasik ng gulo ang kriminal na ito. Pinahiya ang pamilya ko. At sinaktan ang kaisa-isa kong anak. Ang lahat ng ito, tatandaan ko itong si Pamilyang Liu. Alis na tayo. Bilis.
Bakit mo naman? Binaril ang parteng iyon ng katawan niya. 1-1. Naglakas loob siyang saktan ka. Hindi ko na talaga ito mapapalampas. Dapat sa ulo mo na siya tinapos. Ang mga katulad niya, panganib lang kapag hinayaang mabuhay. Ha? Halos makalimutan ko, anak ka nga pala ng isang maimpluwensyang pamilya sa ilalim. Jiang-san, Murong Waiting. singilin mo ang utang na ito para sa akin. Ang pabor na ito, itong si Murong Waiting, ang unang makakaalala. Pero, sa harapan ko rito sa pamilyang Murong, naglakas loob kang kumilos. Sinaktan ang mga tao ni pamilyang Liu at tuluyan pang ginalit ang lahat. Ang atrasong ito, paano mo babayaran? Murong Waiting. Talagang tusong matanda mo. Ginamit mo ako para maningil. Kapag hindi nabawi, ay maaari mo ring gamitin ang pagkakataon para dispatsahin ako. Inaalala mo ang tingin ni pamilyang Liu? Ayaw mong magkaroon ng hidwaan? Kaya ginamit mo ako para tuluyan ng maputol ang ugnayan nyo. Sa ganitong paraan, lahat ng bentahe napunta sa iyo. Siya ay isang baguhan at batang hamog pa. Pero bakit ang lalim ng kaniyang pangunawa? Zhang-san, ikaw pa rin ba ang dating Zhang-san? Ha 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 ha. Matalino kang bata. Kung hindi ako matalino, sa past life ko pa lang, 800 beses na sana akong nawala. Young lady, napakagaling mo kanina. Yung sampal na iyon, ang lakas ng tunog. Sino ba kasi siyang para pagsalitaan ka ng masama? Masakit ba ang kamay mo? Dahil nagpasya ka ng umalis, bakit kailangan mo pang bumalik? Ano ang pinagsasabi mo? Wala lang. Paano mo ba nakuha ang mga perang ito? Chen Tianfeng, hindi siya madaling kalaban. Nakipag-usap lang ako ng maayos. Maayos na usapan? Nakipag-usap ako gamit ang kamao. Siyempre, hindi lang naman para tulungan ang tatay mo sa paniningil, kailangan ko rin talaga ng pera. Nakuha mo na ba ang pera? Nakuha ko na, kahit hindi masyadong marami, sapat na ito para sa panandaliang panahon. Ay, oo nga pala. 1-1, madalas kang mag-ibang bansa. Alam mo ba kung paano kumuha ng visa? Papuntang Australia? Turuan mo naman ako. Aalis ka nga talaga. Sa loob lang ng maikling panahon, nabago ka niya ng ganyan kalaki. Siguro siya ay napakahalaga para sa iyo. Tutulungan kitang asikasuhin iyon. Ang sarap sanang halikan ng labing ito. Bakit ba kasi noon napaka-torpe ko? Uy, young lady, hindi ito maganda. Si Jiang-san siya ay. Ano ang nangyari kay Jiang-san? Si Jiang-san, siya. Anong ginagawa niya rito? 1-1, babalik ako mamaya. Oy, talaga bang babalik ka pa? Huwag kang magsabi ng ganyan. Pinigilan niyo sana si Jiang-san at pinaalis siya ng bansa. Ano na ang nangyayari ngayon? Young lady, dapat po sana ay pipigilan namin siya. Pero sinong mag-aakala? Na ang mga tao ni Chen Tianfeng ay ikukulong kami buong gabi at sinaktan pa kami. Kaya po hindi namin nagawang protektahan si Mr. Jiang. Akala namin ay tapos na siya. Lumayas kayo. Opo. Brother Biao, tikman niyo po. Ang bagong dating na stock. Nabalitaan ko kung gusto niyo ang ganitong lasa. Anong sadya mo? Brother Biao, may isang lalaki kahapon na nanggulo sa bathhouse natin. Napakalupit niyang kumilos. Ang 6 kong tauhan. Ay hindi man lang tumagal ng 3 minuto sa kanya. Fenger, ipinagkatiwala ko sa iyo ang lugar na ito. Kung kahit ang ganitong kaliit na bagay ay ilalapit mo pa sa akin. Anong silbi mo sa akin? Ha? Hindi po ganoon, Brother Biao. Ang totoo po niyan, masyadong mayabang ang lalaking iyon. Pinapasabi niya pa ito sa inyo. Ang sabi niya, sabihin niyo kay Biaozi, bumalik na ang kuya niya. Sabihin mo, sino iyon? Si Jiang.
Jiang San, Ako si Zhao de Biao at matagal na ako sa mundong ito. At ang sinumang naglakas loob na magyabang ng ganyan ay matagal na nawala sa mundong ito. sabi ko na nga ba nagbibiro lang ang batang iyon, maya-maya ay parurusahan ko rin siya. Brother Biao, ang perang pinadala natin noong nakaraang buwan ay bumalik ulit sa atin. Ayaw pa rin niyang tanggapin. Napakatigas talaga ng ulo niya. Sino ba siya? Sinong maglalakas loob na tumanggi sa pera ni Brother Biao? Isang mabuting tao. Noong araw, noong nahulog ako sa lawa at muntik ng malunod, siya ang nagligtas sa akin at pinag-aral pa niya ako. Kahit na siya mismo ay kumikita lang ng kakarampot na barya, ay palagi pa rin niya akong pinapayuhan na maging mabuti. Pero sa mundong ito, mahirap mabuhay ang mga matatapat na tao. Sugod na, huwag niyo siyang titiran ng buhay. Hinahanap mo ba ako? Master San, sumusunod lang din ako sa utos. Sabihin mo sa akin, nasaan si Chen Tianfeng? Sige po. Ha ha ha! Ha ha ha! Dear sister, may sasabihin ako sa iyo. Sabi ng tito ko, kapag naging maayos ang negosyong ito, ay ibibili niya ako ng pinakabagong modelo ng sports car. Pagdating ng oras, sa loob ng sasakyang iyon ay mag-i-enjoy tayo. Ha ha ha! Brother Jie, bakit ang bait sa iyo ng tito mo? Sino ba ang nakakaalam? Siguro ay dahil napakagaling ni Brother Jie, yung tunay na anak ng matandang iyon. Siguradong nandoon kung saang hamak na restauran at naghuhugas ng mga plato. Pero ang matandang iyon ay wala nang pakialam sa kanya. Ha ha ha! Shot na! Aba, tignan mo nga naman kung sino ito. Pinag-uusapan natin si Kaukau at heto na nga si Kaukau. Hindi ba ito ang mabait kong kuya na si Jiang San? Bakit? Sawa ka na bang maghugas ng plato? Kaya pumunta ka rito para makita ang totoong mundo? At nagpapanggap ka pang hindi mo ako kilala? Anak ako ng tatay mo, kahit man lang sa pangalan at bilang nakababata mong kapatid. Hindi ka man lang marunong bumati. Tama nga sila, kapag lumaki kang walang gumagabay sa iyo, talagang wala kang modo. Haha, mahal kong kuya. Wala na ang nanay mo? At ang tatay mo, ginamit ang nakuhang pera para magpakasal ulit, para pag-aralin ako, bilhan ng kotse at bahay. Alam mo ba kung bakit? Dahil tingin din ng tatay mo na ikaw at ang mababa mong kapatid ay nararapat lang na magsilbi at maghugas ng paa ng iba. Habang ang isang mahusay na anak na tulad ko, ang tanging nakapagbibigay sa kaniya ng karangalan. Sana pala hinayaan na lang kita ng ilang araw. Ikaw, hindi ba't gusto mo? Gusto mong magsilbi sa iba? Halika rito. Lumuhod ka, salinan mo ng alak ang baso ng girlfriend ko, at tumawag ka kay Conquer. Pagkatapos ay palalayasin na kita. Tingnan mo. Tama ako? Kahit pa magkaroon ka ng labis-labis na tapang, hindi mo pa rin kayang saktan ako. Ikaw, nararapat ka lang sa loob ng kusina bilang katulong, maghugas ng plato, at kapag malinis na, punasan mo ng paulit-ulit. Walang hiya ka. Mahilig ka palang uminom? Uminom ka pa. Jiang San! At may lakas ka ng loob na saktan ako? Pagbalik ko ay siguradong isasumbong kita sa tatay mo, hindi ka niya mapapatawad. Tatay mo ka mo? Kuya, mali ako. Mahal na kuya, patawad po. Wag na po, nagkamali ako. Tulong. Tigil na, nagsisisi na ako.
Sister Feng, tapos na ang palabas? Ngayon, panahon na para pag-usapan ang tungkol sa atin. Zhang San, nasaan na ang mga taong pinapunta ko para sunduin ka? Bakit? Nag-iisa ka lang dumating? Yung kaibigan mong nakasombrero? Kanina nang dumaan kami sa may tabi ng ilog, nagpumilit na mainit daw siya at gustong tumalon para lumangoy. Hindi ko man lang siya napigilan. Ngayon siguro ay kasama na siya ni Haring Dragon. At naglalaro na ng baraha? Sister Feng, huwag kang masyadong emosyonal. Kung ang mga tauhan mo ay walang modo, ako na mismo ang tumulong sa iyo na turuan sila ng leksyon. Zhang San, huwag mong isiping porket marunong kang lumaban ay ang galing-galing mo na. Nasa Jiangcheng tayo, ginalaw mo ang mga tao ko. Hindi ka palalagpasin ni Zhao Debiao. Ang pinapasabi ko kay Biaozi, nasabi mo ba sa kaniya? Huwag ka nang magpanggap, Zhang San, ni hindi niya kilala ang isang tulad mo. Sa pagkalaban sa akin, siguradong mapaparusahan ka lang. Pero, nakikita kong may talento ka naman. Sa pagsunod kay Murong Wanwan na batang paslit na iyon, anong mapapala mo? Sumama ka sa akin. Pera. Kapangyarihan. Babae. Lahat ay kaya kong ibigay sa iyo. Ang nangyari ngayong gabi, ituturing kong walang nangyari. Sa iyo? Sister Feng, masyadong maliit ang teritoryo mo? Hindi kakasya ang isang tulad kong malaking tao rito. Ikaw. Gusto kong makita si Zhao Debiao. Ngayon din. Makikita si Brother Biao? Zhang San, sino ka sa tingin mo? Akala mo ba ganoon lang kadali makita si Brother Biao? Dahil lang sa pagpapanggap mong panganay na kapatid niya, na isang kalokohan? Tingin ko, ayaw mo na talagang manahimik? Talagang gusto mong pumasok sa Hall of Yam? Sigurado ka bang gusto mo siyang makita? Hinto. Pribadong lugar ito. Bawal ang hindi kakilala. Brother Bao, siya si Zhang San, at gusto po niyang makita si Brother Biao. May kausap pa si Brother Biao. Hindi siya pwedeng istorbohin ng kung sino-sino lang. Alis. Subukan mo. Pumunta ka at sabihin mo kay Zhao Debiao. Nandito na si Zhang San. Brother Bao, baka naman, hayaan mo na silang magkita. Para na ring pagbibigay sa huli niyang hiling bago siya mawala. Sister Feng, alam mo naman kung ano ang ugali ni Brother Biao. Kapag pinapasok ko siya, pananagutan ba natin ang mangyayari? Baozi, hindi ba? Maniwala ka sa akin, kapag si Brother Biao ay hindi ako nakita ngayong araw, mas malalang parusa ang aabutin mo. Nagyayabang ka lang. Umalis ka na dito. Masyado kang matigas ang ulo. Nga pala, siguradong hindi nabanggit ni Brother Biao sa inyo na noong mahulog siya sa Poso Negro ay may sumagip sa kanya. Hindi ba? Sinungaling. Si Brother Biao ay malinaw na nahulog lang sa swimming pool. Zhang San, tingin ko talagang nasisiraan ka na ng bait. Gawa-gawa lang ang mga kalokohang iyan. Napaka-importanteng tao ni Brother Biao. Mahuhulog siya sa Poso Negro. Paano mo nalaman ang tungkol kay Brother Biao? Ano sa tingin mo? Anong nangyari sa inyo sa labas? Ang ingay-ingay nyo. Wala ba kayong naririnig? Kinakausap ko kayo. Ikaw. Boss. Big Brother. Big Brother. Sa wakas, at nagpakita ka rin sa akin. Sige na, tama na. Dumidikit na ang sipon mo sa katawan ko. Ayos ka rin, Biaozi. Mukhang maganda na ang buhay mo ngayon. Para makita ka, kailangan pa dumaan sa napakaraming harang. Sinong nag-utos sa inyong saktan ang Big Brother ko? Brother Biao, hindi ko po alam. Natunay niyo po siyang Big Brother. Si Sister Feng po, sabi ni Sister Feng may nanggugulo rito at nagpapanggap daw na Big Brother niyo. Pagkakamali lang po. Pagkakamali po ito. Brother Biao. Dahil si Zhang San. Ay hindi pala. Dahil si Master San, masyadong magaling lumaban si Master San.
Natatakot ako na baka saktan kayo. Tsaka, sabi niyo po hindi niyo kilala si Jiang San. Walang Zhang San o kung sino pa man. Ang pangalan ng big brother ko ay Zhang Zhigang. Nakalimutan mo na? Hindi mo ba alam na nagpalit na ako ng pangalan? Zhang Zigang? Pangalan ko iyon bago pa man ako umalis ng bahay noon. Ano? Dati mong pangalan, kuya? Wala iyon, Biaozi. Hindi ko kasi nilinaw. Huwag mo silang sisihin. Narinig niyo ba? Magpasalamat kayo sa big brother ko. Salamat po, Master San. Salamat po, Master San. Salamat sa awa niyo, Master San. Salamat sa awa niyo, Salamat Master sa San. awa. Big brother, tara na sa loob para makapag-usap tayo tungkol sa dati. Tara. Tara na. Big brother, sa nakalipas na mga taon, pinapadalhan kita ng pera pero ayaw mong tanggapin. Akala ko tuloy. Nagalit ka sa akin dahil hindi ako nakinig sa iyo at hindi sumunod sa tamang landas at hindi mo na ako gustong makita pa. Biaozi, tama lang na hindi ka nakinig sa akin noon. Ang mga mabubuting tao ay hindi na nakakaalpas sa mundong ito. Big brother, meron bang nangaapi sa iyo? Sabihin mo lang sa akin at tinitiyak kong pagbabayarin ko silang lahat. Dati maraming tao ang umaapi sa akin, pero hindi na ito mauulit sa hinaharap. Siyempre naman, nandito ako si Zhao de Biao. Tignan ko lang kung sino ang magtatangkang humawak sa kahit isang daliri mo, Big Brother. Mula ngayon, bilang magkapatid na magkasama, ang buong kabilang panig ng timog ng lungsod ay magiging atin na. Biaozi? Hindi lang. Timog ng lungsod ang gusto ko. Big Brother, anong ibig mong sabihin? Para maprotektahan si Wanwan at maprotektahan si Xiaoyu, pati na si Biaozi, ang buong kapangyarihan ng Jiangcheng, kahit sa gobyerno o sa kalsada man, simula ngayon, ay mapapasa kamay na ng pamilyang Zhang. Sige. Ayos. Big Brother, kahit saan ka man magpunta, akong si Zhao de Biao ay susunod sa iyo. Kahit gaano pa ito kadelikado, ibigay mo lang ang iyong utos. Big Brother, pakiramdam ko ay nagbago ka na. Parang ngayon, mas matapang ka na kaysa dati at mas gwapo ka na. Master San. Master San. Master San. Master San. Master San. Ang mga pwesto sa south ng lungsod ay nasa pamamahala ni Sister Feng. Habang ang logistics line sa north, Baozi, ikaw na ang humawak nito. Sa loob lang ng isang buwan, dapat makita kong tumaas ang kita ng 30% at bumaba ang gastos ng 50%. Kapag hindi mo nagawa, makaalis ka na sa pwesto. Masusunod po, Master San. Masusunod po, Master San. Masusunod po, Biaozi, may balita ba kay pamilyang Liu kailan lang? Mula nang matalo si Liu Zicheng, mukhang tahimik lang si pamilyang Liu sa labas. Pero sa totoo, hinihinaan na nila ang operasyon at ibinebenta ang ilang maliliit na ari-arian nila. Tila ba? Nais nilang tipunin ang lahat ng pera para sa kung anong binabalak. Isa pa po, ang ugnayan nila sa pamilyang Murong ay tuluyan ng naputol at ang lahat ng mga proyekto nila ay naudlot na lahat. Nag-iipon ng pondo? Gusto ba nilang lumaban? O balak nilang tumakas? Bantayan niyo silang mabuti. Sige po. Paano naman si Murong Waiting? Ang mautak na taong iyon, masyadong kampante, at tila walang pakialam sa nangyayari kay pamilyang Liu. Para bang, hinahayaan lang niya ang gulo ninyo ni Young Lady. Subalit, ngunit ano? May inutusan siyang paimbestigahan ka ng palihim. Sir, nahanap na namin. Nitong mga nakaraang araw, kasama lagi ni Jiang San, si Zhao de Biao. Madalas silang makitang naglilibot sa timog ng lungsod. Bukod pa doon, magsalita ka. Lahat ng nakatagong negosyo ni Zhao de Biao ay mabilis na ibinebenta para sa cash, maging ang ilang pasugalan. At mga club,
ay palihim na ng inaalok para sa benta. Ayon sa ulat ng aming espiya, Zhao Debiao ay gumagamit ng mga sikretong daan para maglipat ng pera. Napakalaki ng halagang ito. May iba pa ba? Kasalukuyang nag-aayos si Zhang San ng mabilisang pasaporte patungo ng Australia. Napakahusay mo talaga, Zhang San. Akala ko pa naman ay nagbago na siya talaga. May lakas ng loob at paninindigan, pero hindi ko inakala na ang lahat ng ginagawa niya ay para lang sa paghahanda niya para sa kanyang pagtakas. 1-1. Pa, naniniwala po ako sa ginagawa niya. Tiyak na mayroon siyang malalim na dahilan. Anak kong tanga, ginagamit ka lang niya. Ang paniningil niya ng utang para sa akin at ang pagbangga niya kay pamilyang Liu, malamang, ay para lamang makasama si Zhao Debiao na isang kriminal upang magsabuatan sila at tumakas dala ang pera. Wala siyang balak na panagutan ka. Kailan po ang alis niya? Hindi pa po sigurado, pero baka po sa mga susunod na araw na. 1-1, hindi mo ba nararamdaman na sobra ka nang nasasaktan? Ang lalaking ito, sa mga mata niya ay pera lang at pansariling kaligtasan ang mahalaga. Nilapitan ka lang niya para lang makuha ang ating pamilyang murong na impluensya at mga yaman. Kahit na ganoon pa man ang totoo, dapat pa rin akong magpasalamat. Magpasalamat na hindi na siya yung dati. Natapat at mabuti, pero itinuturing niyo lang naman na mahina at api-apihan na si Zhang San. 1-1, saan ka pupunta? Hindi pa siya nagpapaalam sa akin. Kung gustong mag-imbestiga ni Murong Waiting, hayaan nyo na siyang gawin iyon. Basta't hindi nito maapektuhan ang kumpanya, ay maayos na ang lahat. Nasa kritikal na panahon ng mabilisang pagbabago ang ating kumpanya, kaya lahat ng aspeto ng ating negosyo ay dapat na naaayon sa batas. Naintindihan nyo ba? Opo, naiintindihan po namin. Xiaoyu, anong problema? Kuya, maaari ka bang bumalik muna? Umuwi ako para kunin ang record ng pamilya. Pero sila, ayaw nilang ibalik sa akin. Huwag kang matakot, Xiaoyu. Pabalik na si Kuya. Boss, anong nangyari? May kailangan akong asikasuhin, Biaozi. Ikaw na ang bahala sa meeting. Ang lakas ng loob mo at nangahas ka pang bumalik dito para magnakaw. Sinasabi ko sa'yo, sa akin ang bahay na ito. Lahat ng narito ay pag-aari ko. Yung iniwan ng wala mo ng nanay, matagal ko nang naubos. Gusto mo pang kunin ang record ng pamilya? Anong balak mong gawin doon? Hindi kaya balak mo iyong ilipat ng palihim sa pangalan mo? Hindi mangyayari iyan. Tingnan ko lang kung ano pang ninakaw mo. Akin na! Tumigil ka na. Ibigay mo na sa kanya ang record ng pamilya. Zhang Yongchang, wala ka talagang kwenta. Wala kang karapatang magsalita rito. Ang bahay na ito at ang perang kabayaran, matagal na dapat ay sa aming mag-ina lang. Ang dalawang salot na ito, na nakalaki lang ng ganito, siguradong marami kang palihim na tulong sa kanila? Ngayon ay bigla nyo na isipang bumalik at kumuha ng gamit. Asa ka? Kailan ko pa tinulungan ng dalawang iyan? Kung ano-ano ang sinasabi mo. Pa, ma, bakit niyo pa kinakausap ang masamang babaeng ito? Ang babaeng ito ay katulad lang ng kapatid niya. Pareho silang walang kwenta. Binugbog ako ng kuya niya sa bar kahapon. Tapos pumunta siya rito ngayon para magnakaw sa bahay. Tumawag kayo ng pulis. Dapat tayong tumawag ng pulis. Ipaaresto niyo ang masamang babaeng iyan. Hindi ako nagnakaw. Nasa household register naman ang pangalan ko. Kailangan ko ang register para makapag-asikaso ng dokumento para sa pag-aaral ko sa abroad. Abroad? Ikaw? Aasa ka lang naman sa kuya mong taga-silbi lang sa kainan? Nakakatawa ka talaga. Palagay ko gagamitin mo ang household register na iyan sa kung anong masamang gawain, ano? Baka may utang ka sa labas? O baka inutusan ka lang ng kuya mo para palihim na makuha ang dokumento. At ibenta ito? Ang lupit talaga ng piniling pangalawang asawa ni Zhang. Kawawa naman ang batang iyan. Anong kawawa? Malay ba natin kung totoo nga silang magnanakaw? Pa, magsalita naman po kayo. Xiaoyu, ano? Hindi ko pa pwedeng ibigay sa iyo ang register. Gagamitin pa iyon ng kuya mong si Jie sa pagbili ng bahay. Magsalita ka! Magsalita ka! Huwag na kayong mag-away. Ma? 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 Kuya. Masakit ba? Sinong gumawa nito sa iyo?
Nandito na si Jigang. Kunin mo na ang kapatid mo at umalis na kayo. Mula ngayon, huwag na kayong babalik sa bahay namin. Sabihin nyo, sino ang nanakit sa kanya? Zhang San, nagawa mo pang bumalik dito sa bahay? Ma, siya ang sumuntok sa akin kahapon. Ang sakit po. Jiang San, umalis na kayo ng kapatid mo. Kapag bumalik pa kayo sa bahay namin, tatawag ako ng pulis. Jiang Yongchang, panonoorin mo lang ba na sinasaktan ng sarili mong anak? Ganun ba? Zigang, bakit ganyan ka makipag-usap sa tatay mo? Dati naman ay hindi ka ganyan sumagot. Ang mama mo lang ay nabigla lang sa pagsasalita. Wala na ang nanay ko. At isa pa, hindi kita tatay. Nakakasuka. Zhang San, inutusan mo ba ang kapatid mo na bumalik dito para magnakaw? Kayong dalawa ng kapatid mo, pareho lang kayong walang silbi. Ginagawa ko lang ito para sa pamilya Jiang, turuan siya ng leksyon. Dapat lang iyon, di ba? Ma, ang sampal na ito ay pambayad pa lang. Ikaw! Anong nangyayari sa batang ito? Dati naman tuwing nakikita ko, daig pa ang bahagang buntot sa takot. Alis! Ang turing ko pa naman sa inyo ay parang tunay na anak pero wala kayong utang na loob. Kailan mo ba kami naging anak? Mula nang wala na ang nanay namin dahil sa trabaho, huminto ang kuya ko sa pag-aaral para magtrabaho. Lahat ng ginastos para sa pag-aaral ko mula elementarya hanggang high school, pinaghirapan ng kuya ko tuwing Sabado at Linggo sa pangangalakal. Pati pagbubuhat sa construction site, piso-piso niyang inipon ang lahat ng iyon. Nagbigay ba kayo kahit isang sentimos? Kahit kailan talaga. Sino ka ba sa akala mo? Bakit naman kita bibigyan ng pera? Zhang Xiaoyu, humingi ka agad ng tawad sa iyong ina. Siya ay babaeng pinakasalan mo gamit ang pera mula sa pagkamatay ni Mama. Hindi ko siya ina. Jiang Zigang, bitawan mo ako. Magbibilang ako ng 3, 2, 1. Ayaw mo talagang bumitaw, ha? Gusto mo bang sa harap pa ng lahat ng mga kapitbahay natin? Parusahan kita ng husto? 3, 2. Zhang San, talaga bang sinasaktan mo ang iyong ama? Napakawalang hiya mo. Bitiwan mo siya agad. Bitiwan mo. Walang hiya kang anak, magagawa mo ba talaga akong saktan? Nako. Ito ay kalapastanganan. Itong suwail na anak na ito, hindi lang ako ang sinasaktan niya, pati na ang sarili niyang ama. Mga mahal naming kapitbahay, tumingin kayo rito. Ang sariling anak ng pamilyang Zhang, tingnan niyo kung anong klaseng tao ito. Kunin mo ang dokumento ng pamilya. hala, mga kapitbahay, pumarito kayo at tingnan ito. Itong anak na nananakit ng ama, siguradong paparusahan siya ng langit. Magbabayad siya sa ginawa niya. Simula ngayon, ang record ni Zhang Xiaoyu, ako na ang bahalang maglipat palabas. At siya sa pamilyang ito ay wala nang kinalaman pa kailanman. Ba? Ma, tingnan niyo to. Tutuloy na pala si Zhang Xiaoyu sa pag-aaral sa ibang bansa. Saan naman siya kumuha ng pera? Baka naman ito ay dahil sa trabaho ni Zigang. Kalokohan. Taga-serve lang siya sa restaurant, paano siya kikita ng ilang daang libong dolyar? Huwag mo kaming lokohin. Pa, ma, tingin niyo ba ang perang to ay magkasabwat ang magkapatid na yan? Para nakawin yung sa mama nila na compensation money noong wala na siya. Sandali, hindi tama yan. Ang buong compensation noon, ibinigay ng buo sa akin at ibinigay ko naman ang lahat sa inyo. Baka naman. May itinago kang pera at binigyan mo ang dalawang bata na yan ng sikretong pondo. Mas Yumei, huwag kang gumawa ng kwento. Pupuntahan ko sila ngayon din para maliwanagan tayo. Jiang Zigang. Jiang Zigang, hoy, huminto ka riyan. Magsalita ka? Yung tungkol sa nanay niyo noon, ang perang kabayaran, itinago mo ba ng palihim ang isang bahagi? Sigurado yan. Kung hindi, saan siya kukuha ng perang pang-abroad?
Nakuha niyo na ang pera namin tapos tatakas kayo? Sinasabi ko sa inyo, kapag hindi niyo ibinalik ang lahat ng perang yan, walang sino man sa inyo ang aalis. Pa, tingnan mo itong mabuti. Ang pag-aaral sa Australia, daan-daang libong dolyar ang gastos bawat taon. Napakahirap nila. Kaya saan galing ang perang to? Baka naman, noon pa man, ay mas malaki ang ibinigay ng kontraktor sa kanila ng palihim at itinago lang nila ito. Nagsisinungaling kayo. Ang pera ng kuya ko ay sarili niyang pinaghirapan. Pinaghirapan? Siya na isang tagapagsilbi sa restaurant, kumikita lang ng mahigit $100 sa isang araw, tapos daan-daang libong dolyar? Gaano naman kaya siya katagal bago kumita niyon? Tama. Zigang, nagkamali ang tatay sa inyo noon. Pero ang perang ito, hindi ito maliit na bagay. Iyan ang perang nakuha mula sa aksidente ng nanay mo. Dahil sa katuwiran, sa pamilya natin ang perang iyon. Kung kinuha mo talaga iyon, ilabas mo na. Magkakapamilya pa rin naman tayo, hindi ba? Magkakapamilya? Zhang Yongqiang. Nang wala na si Mama, nakatanggap ng $820,000 na bayad pinsala. 3 araw matapos mong makuha ang pera, pinakasalan mo agad si Ma Shumei. Ibinili mo pa ng kotse ang anak niya at ibinili mo pa ng bahay. Samantalang kami ni Xiaoyu, napilitang tumira sa isang pawang butas-butas at sira-sirang paupahan. Nung kahit makapal na kumot man lang ay wala kami tuwing taglamig, bakit hindi mo naisip na magkakapamilya pala tayo? Ito namang si Zhang Yongqiang ay walang hiyang tao talaga. Grabe naman. Pinabayaan ang sariling anak para lang buhayin ang anak ng iba. Totoo yan. Ang tatay na ganyan, parurusahan din ng langit balang araw. Ano naman ngayon? Anak ka niya, at obligasyon mong buhayin ang tatay mo. Dapat lang nagastusin namin ang perang iyon. Ngayong mayabang ka na dahil may pera ka na? Gusto mong isama si Xiaoyu para tumakas at iwan kami. Hindi mo naiintindihin kung maging maayos ba ang kalagayan namin? Huwag kang umasa. Kapag hindi mo inilabas ang pera ngayon, ipakukulong kita sa salang pagnanakaw, parurusahan kita sa loob ng kulungan. Makukulong? Walang takot? Biaozi, magdala ng mga tao sa Tuanjik Sinkun. Hindi kailangan ng marami, 20 tao lang ay sapat na. 20 tao? Baka nagyayabang lang iyan. Huwag na palang ituloy. Kani-kanina lang. Sino ang nagsabing ipakukulong siya? Sino ka ba? Usaping pamilya ito. At hindi ito dapat pinapakialaman ng isang taong hindi naman namin kakilala. Usaping pamilya? Kapag sinubukan ninyong galawin ang mga tao ni Murong Wanwan, hindi na iyan usaping pamilya lang. Murong Wanwan. Siya ba yung sa Jiangcheng na heredera ng mga Hailong Association? Si Murong Wanwan. Siguradong siya na nga iyan. Bukod sa kanya, sino pa ba ang may ganito kalaking impluwensya? Xiaoli. Young lady. Hanggat maaari, dumaan sa kilos at iwasang makipagtalo pa. Naiintindihan po. Anong gagawin nyo? Sinasabi ko sa inyo, namumuhay tayo sa isang lipunang may batas. Batas. May batas. Heto. Ayon sa kaukulang probisyon ng Civil Code, ang mga kabayaran para sa mga yumao ay dapat na ibahagi ng patas sa mga anak at dapat gamitin para sa kanilang pangangailangan sa buhay. Pinaghihinalaan kayo ng paglabag dito. Bukod pa rito, base sa mga record ng bangko, ang account ni Ginoong Zhang Yongqiang nitong nakaraang 10 taon ay nagpapadala sa account para sa matrikula ni Zhang Xiaoyu ng halagang hindi aabot sa $300 na isang seryosong kaso ng hindi pagsuporta sa menor de edad na anak. Ang lahat ng ito ay ipapasa ng aming mga abogado sa pulisya at sa piskalya, kaya sumunod na lang po kayo. Paano kung ayaw? Ayaw naming sumunod?
Young lady, paano mo nalaman kung nasaan ako? Ang bilis mong dumating. Tumawag si Zhao Debiao. Sabi niya hindi mo raw sila pinayagang sumama. Pero nag-aalala siya na baka hindi mo kayang harapin mag-isa, kaya pinapunta niya ako rito. Ang lokong Biaozi na iyon, talagang marunong siyang mag-alala para sa akin. Wanwan, salamat. Kung hindi dahil sa iyo ngayong araw, tiyak na magiging mas gulo pa ang sitwasyon. Ayoko lang. Ayoko lang makita kang inaapi ng ganoong klaseng tao. Hindi nila deserve. Kuya, nandito na ako. Sige na, pumasok ka na sa klase. Tungkol sa mga dokumento mo, aayusin ko iyon sa lalong madaling panahon. Sister Murong, salamat po. Zhang San, hindi mo ba napapansin na ang kinikilos mo ngayon ay masyado ng kakatwa? Ha? Matatanggap ko pa kung magkakagusto ka sa ibang babae. Pero pati ba naman isang estudyante ay hindi mo palalampasin? Zhang San, masyado ka na bang desperado sa kahit sino? Ako desperado? O talagang tingin mo ay, ang paglalaro sa nararamdaman ng iba ay masayang gawin? Ako ba? Hindi ba? Huwag mong sabihing iniisip mong mayroon kaming dalawa. Noong una ay ang babaeng nagmula sa spa. Ngayon naman ay isang estudyante. Zhang San, sabihin mo sa akin, ilang babae pa ba ang kailangang dumaan? Murong Wanwan, nagpadala ka ng tao para i-stalk ako? Pero kahit ang mga kasama ko ay hindi mo pa nagagawang imbestigahan ng maayos. Mali ang i-stalk ka, inaamin ko. Pero ginawa ko lang iyon para protektahan ka. Bakit mo kasi hindi kailanman binanggit sa akin na may kapatid ka pala? Dahil ang sitwasyon ng pamilya ko noon ay masyadong komplikado at ayaw ko itong maging problema sa iyo. Hindi ko akalaing si Binibining Murong ay magsiselos pa sa magiging sister-in-law niya balang araw. Bitawan mo ako. Sino ang nagseselos? Ang tungkol sa mga gawain mo, wala akong pakialam doon. Kung wala kang pakialam, ibig bang sabihin kapag hinalikan kita, ay wala ring halaga iyon sa iyo? Master Sun, ito po ang para sa inyo at kay Miss Xiaoyu na rush passport at visa. Ayos na po ang lahat. Sige, salamat sa pagod mo. Sir, kakakuha lang po namin ng kumpirmadong balita. Ang karamihan sa mga questionableng negosyo sa ilalim ng pangalan ni Zhao Debiao ay kasalukuyang binebenta at hindi alam kung saan napupunta ang pera. Ay, tama po pala. Nalaman din namin na ang lalaking si Zhang San kasama ang kanyang kapatid ay kakuha lang ng emergency visa sa Australia. Zhao Debiao, gusto ba niyang magbagong buhay? O, naghahanda na siyang tumakas? Ang Zhao Debiao ng Timog, anong kinalaman niya kay Zhang San? Balita ko ay si Zhang San, para mapalapit kay Zhao Debiao, ay gumamit ng kung ano-anong paraan para lang makapasok sa kumpanya ni Zhao Debiao. Ang impluensya ni Zhao Debiao sa Jiangcheng ay napakalalim na. Hindi siya basta-basta aalis lang. Sa kabilang banda, si Zhang San. Dahil binangga niya ang pamilyang Liu natin, kung hindi man siya matapos ay siguradong mapaparusahan siya. Siya lang ang nagmamadaling ibenta ang lahat para makatakas. Ibig bang sabihin, gusto ni Zhang San na itakbo ang pera ni Zhao Debiao para makatakas? Si Zhang San, siguradong si Zhang San iyon. Habang hinihikayat niya si Zhao Debiao na ibenta ang lahat ng ari-arian nito at kumuha ng malaking halaga, lihim din siyang nag-aayos ng kanyang visa paalis ng bansa. Plano niyang itakbo ang lahat ng kayamanan ni Zhao Debiao. Si Zhao Debiao ay posibleng wala pang kaalam-alam sa ngayon. Tama ang sinabi ni Zicheng. Ang Zhang San na iyon ay halatang isang tusong masamang tao. Dahil sa kanya ay mawawalan na ng tagapagmana ang pamilya nating mga pamilyang Liu. Sa pagkakataong ito,
Kailangang pagbayarin natin siya? Ngayon, hindi na tayong mga pamilyang Liu ang kailangang kumilos. Dahil si Zhao Debiao na mismo ang tatapos kay Zhang San para mawala ang galit ko sa kanya. Sige, ihanda ang kotse. Pupunta tayo sa lugar ni Zhao Debiao. Masusunod po. Ayos itong bagong opisina mo, President Zhang, ha? Wanwan, may kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Pang-anim na beses mo na itong pagpunta rito sa akin ngayong araw. Mukhang may isang tao rito na sobrang dikit sa akin ngayon. Bakit? Naiinis na ba si President Zhang sa akin? Sige, aalis na lang ako. Andito na ang biyaya sa harap ko? Wala nang dahilan para pakawalan pa. Sino ang biyaya? Huwag kang masyadong nakakasiguro. Papa, bigyan mo ako ng $1 bilyong. Magkano? $1 bilyong. Para kanino ka ba nag-aalay ng sunog na papel? Hindi ako magsusunog ng papel. Gusto ko ng cash. O kaya naman mga ari-ariang madaling ma-convert sa pera mula sa ibang bansa. Gagamit ka ng $1 bilyong? Inakala mo bang ang bahay natin ay gawaan ng pera? Ibibigay mo ba o hindi? Murong Wanwan, ako ang tatay mo, hindi ako ATM. Huwag mong sabihing makikipagtanan ka sa lalaking na si Zhang San na yan, o baka siya ang nag-uudyok sa iyo. $1 bilyong. Alam mo ba kung gaano kalaki yon at lakas loob kang humingi? Sinasabi ko sa iyo, wala kang makukuha kahit isang kusing. Anong tinitingnan mo? Mukhang seryoso ang tinitingnan mo dyan. Tumitingin ako ng mga armas. Kung sakaling maisipan mong tumakas ulit, tinitingnan ko kung paano mapaparusahan ang mga paa mo. Sa mabilis na paraan. Bago ang parusang yan, pwede bang isa pa? Master San. Master San, dumating na si Liu Zikeng. May mahalaga daw siyang sasabihin kay Brother Biao. Pinapapunta po kayo ni Brother Biao. Ulit na naman. Wanwan, hintayin mo ako sandali rito. Sandali lang. Gusto ko ring marinig kung anong sasabihin ni Liu Zicheng. Tara na. Yang Master Liu. Nakakagulat na makita ka rito. Iyan na nga lang ang natitirang paa mo. Nakuha mo pang magpunta rito ng personal. Ano bang kailangan mo? Brother Biao, paumanhin sa biglaang paggambala. Mayroon lang akong gustong isiwalat sa inyo, isang malaking panloloko. Nakasalalay rito ang lahat ng kayamanan mo. Huwag na huwag kang magtitiwala sa masamang taong si Zhang San. Oo? Sige, magpaliwanag ka. May nakuha akong siguradong impormasyon. Nakatago si Zhang San sa likod mo. Palihim siyang nag-aayos ng mga dokumento para mang ibang bansa. Ang punta niya ay sa Australia. Approve na pati ang visa niya. At ano naman ang kinalaman niyan sa mga kayamanan ko? Isipin niyo po, nitong mga nakaraan habang kasama mo siya, ano-ano ba ang ginagawa niya? Inuudyukan kanyang ibenta ang mga ari-arian mo para makakuha siya ng malaking halaga ng cash. Brother Biao, siya. Siya ay basta nalang sumulpot na bata. Bakit mo siya pinagkakatiwalaan ng ganyan? Plano niya talaga na itakas ang lahat ng pera mo at pagkatapos ay mawawala na siya. Niloloko ka lang niya, boss. Brother Biao, si Zhang San. Isa siyang hamak na tao. Wala siyang utang na loob. Isa siyang traidor. Ginagawa niya ang lahat para mapalapit sa inyo at makuha ang loob niyo.
Pero ang totoo ay gusto lang niyang ubusin ang lahat ng yaman niyo. Parusahan mo na siya agad. Biauzi, sa loob ng silid na ito, kailan pa pinayagang pumasok ang mga asong ulol para kumahol? Sumasakit ang ulo ko sa ingay. Hindi mo inaasahan ito, di ba? Nabuking ko na ang mga plano mo. Sa harap ni Brother Biao, huwag ka nang magpanggap na magaling. Oh, anong plano? Brother Biao, makinig kayo. Huwag po kayong magpalinlang sa itsura niya. Palihim niyang inililipat ang mga ari-arian. Ang mga ibinibentang ari-arian, ang pera ay hindi bumabalik sa account ng kumpanya. Lahat ng iyon ay kinuha niya ng lihim gamit ang iba't ibang paraan para itago ang pinagmulan. Gusto kanyang pahirapan ng husto. At pagkatapos ay kukunin ang lahat. Tapos ka na ba? Brother Biao, tapos na po ako. May matibay na ebidensya po ako. Huwag niyo pong hahayaang makawala ang walang utang na loob na yan. Narito na siya ngayon. Ako, pwede nating gawin ang... Naniniwala na nga si Brother Biao. Galit na siya. Wala nang takas si Zhang San. Brother Biao, huwag na po kayong masyadong magalit. Huwag na po kayong pumatol sa katulad niya. Baka sumama lang ang pakiramdam niyo. Sabihin niyo lang po ang utos niyo. Kaming sa pamilyang Liu ay handang tumulong. Pagsasalitain natin siya tungkol sa mga nakuha niya at kukunin natin lahat pati ang interes nito. At hahayaan nating makaranas siya ng matinding parusa. Bakit siya papunta sa akin? Liu Zicheng, anong karapatan mo? Walang hiya ka. Brother Biao? Ako po. Sinusubukan. Alang po kitang tulungang ilantad. Tulungan ako? Wala kang karapatan. Sa mga ginagawa ng boss ko, hindi na niya kailangang magpaliwanag sa basurang tulad mo. Boss? Kumuha man siya ng pera. Sa oras na magsabi siya, masaya ko itong ibibigay sa kanya, kaya bakit kailangan mong magreklamo at manira rito? Brother Biao, ako. Alam mo ba kung saan gagamitin ng boss ko ang pera? Ito ay para sa inyong pamilyang Liu. At para sa mga lapastangang gaya nyo. Pambili ng magagarang kabaong nyo. Liu Zicheng, mukhang yung huling leksyon ay hindi pa sapat sa iyo. Pakiramdam mo ba ay magiging masyadong nakakabagot ang buhay mo sa wheelchair, kaya gusto mo namang humiga sa ibang lugar? Ano kaya kung sa pampang ng ilog? Hindi maaari. Ikaw. Kung ganoon, bakit kailangan niyo pang kumuha ng visa agad? Anong tawag doon kundi pagtakas, ha? Aba. Yang Master Liu? Napakadetalyado pala. Nang paniniktik mo? Pati pagkuha ko ng visa ay alam mo. Oo. At may malinaw akong ebidensya. Ikaw at ang kapatid mong si Zhang Xiaoyu, mayroon kayong minadaling visa para sa Australia. Tingnan mo, Brother Biao. Isasama pa pati ang kanyang kapatid. Maliwanag na isa itong panunungkit ng pera at pagtakas. Ang kapatid kong si Zhang Xiaoyu ay nasa huling taon na sa high school. Anong pakialam ko doon? Hoy, sandali! Walang hiya ka. Bilang isang nakatatandang kapatid, ipapadala niya ang kapatid niya sa ibang bansa para mag-aral at isasabay na ang pag-ayos ng visa. Pero para sa iyo, ito na agad ang ebidensya na tatakas siya dala ang pera? Imposible. Kung papadalhan mo ang isang tao sa ibang bansa, bakit mo siya ipag-aayos ng sariling visa? Malinaw na ang balak niya ay... Sino ka ba sa akala mo? Tunay na kapatid iyon ng boss ko, tunay na kadugo. Bilang kuya, papadalhan niya ang kapatid niya para mag-aral sa ibang bansa. At isasabay na ang pag-ayos ng visa pagkatapos ng ilang araw pagkaalis ng kapatid niya. Babalik din siya. Ano bang problema doon? Walang hiya. Babalik din siya pagkaraan ng ilang araw? Yang Master Liu, bakit mo ba ito ginagawa sa sarili mo? Talaga bang pati ang huling natitira mong dangal ay itatapon mo na rin? Baosi, iabot ang pinto sa kanya. Siguraduhin nyo na maiuwi nyo si Young Master Liu ng maayos, baka masaktan pa siya sa daan. Tutal, wala na siyang kahit na anong natitira. Biao. Brother Biao? Ako. Master San. Ako. Nawala ako sa tamang pag-iisip. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Maawa ka na. Patawarin mo ako. Brother Biao. Master San. Maawa ka. Hoy, Liu. Mula ngayon, diyan sa wheelchair mo, manatili ka na lang. Mahina na ang utak mo. Lumpo ka pa. Nagawa mo pang makipag-unahan sa plano. Tumigil ka na. Walang hiya ka. Boss, sa tingin ko dapat ang mga basura na gaya nito ay...
Bakit mo pa pag-aaksayahan ng panahon ang isang taong matatapos na ang oras? Noong narinig ko siyang minumura ka, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pupunta ka sa Australia, babalik ka pa ba? Oo naman. Ihahatid ko lang ang kapatid ko, aayusin ko lang ang kalagayan niya roon. At syempre, babalik ako agad. Marami pang dapat asikasuhin sa Jiangcheng, kaya bakit naman ako tatakbo sa Australia? Pero, ako, nagawa ko ng... Nagawa mo nang ang alin? Humingi na ako sa tatay ko ng $1 bilyong at nakaimpake na rin ang lahat ng gamit ko. Akala ko kasi ay tatakas ka na naman, kaya naghanda akong sumama sa iyong magtago. Ikaw? Humingi ka ng $1 bilyong para lang makipagtanan sa akin? Ha? Hindi. Murong Wanwan. Ano ba ang tumatakbo sa utak mo? Buong maghapon? Masyado ka ng madrama. Kung hindi yon, ano? Bigla na lang nagbago ang ugali mo at sumasama ka pa sa mga gaya ni Zhao de Biao. Tapos nagmamadali ka pang ibenta ang mga ari-arian mo, pati mga dokumento para mangibang bayan. Inayos mo na. Kung hindi ang tumakas matapos kumuha ng malaking pera, ano pa ang ginagawa mo? Natatakot lang ako na baka maghirap ka sa labas ng mag-isa. Masama ba yon? Wanwan, basta't kasama kita, hinding-hindi ako aalis sa tabi mo. Kapag hinayaan mo na ma-misinterpret ko ulit ang mga kilos mo, gagamitin ko talaga ang $1 bilyong para kumuha ng gagawa, para pilayin ka. Sige ba? Ang ibabayad mo sa kanila ay galing sa akin. Boss, at sa inyong lahat, ang pagbabago ng ating negosyo ay higit pa sa inaasahan natin. Lahat ng ating mga questionableng negosyo ay ganap ng naging legal o kaya naman ay naibenta na, maayos na ang balik ng puhunan natin. Ang bagong tatag na Sanjiang Group ay nakuha na rin ng 2 lupain sa rehiyon ng South City. Ang lisensya para sa logistics company at security agency natin ay aprobado na rin po. Simula sa araw na ito, tayo dito sa Jiangcheng ay isa ng kagalang-galang na mga negosyante. Napakahusay ng pamumuno nina Brother Biao at Master San. Napakabuting balita. Sa wakas, hindi na tayo kakabahan pa. Tama. Nabantayan ba ng maayos ang daloy ng pera? Lalo na ang mga ari-arian natin na naibenta na. Nagawa niyo bang siyasatin kung sino ang mga nakabili ng mga ito? Boss, huwag po kayong mag-alala. Si Chen Tianfeng mismo ang nagbabantay. Ang lahat ng ito ay dumaan sa legal na paraan ng transaksyon. Pati background ng mga buyer ay sinuri na rin, kaya wala pong naging problema. Ang nakabili ay ilang mga investment company mula sa ibang probinsya. Nasaan na siya? Ano kasi po? Tungkol sa meeting natin ngayong araw, ipinaalam ko na po sa kanya. Bakit nahuli pa rin siya? Chen Tianfeng, kamusta na ang planta na nasa ilalim ng pamamahala niya? Tungkol naman po sa kanya, siya po ang may pinakamabilis na kilos. 3 nightclub sa ilalim ng pangalan niya, 2 tagong pautangan, pati na rin yung spa center, wala pang kalahating buwan, ay naibenta na niyang lahat. Ang pondong naibalik ay higit pa sa 20% kaysa sa inaasahan. Ayon po sa kanya, mayroong mga suki na bumili sa mas mataas na presyo. Suki? Nasuri niyo na ba? Tinanong ko na po. Sabi ni Chen Tianfeng, mga dati raw po itong kakilala. Ito ay pondo galing sa grupo ni Jinghai. Gusto raw nilang pasukin ang negosyo ng entertainment sa Jiangcheng. Nakita ko namang walang problema sa pera, kaya hindi ko na pinalalim ang investigasyon. Brother Biao, Master San, hindi maganda ito. Si Chen Tianfeng po, tinalikuran na tayo. Ano? Ayusin mo ang pananalita mo. Kami, tulad ng nakagawian, tatanggapin na dapat ang huling bugso na ibibigay ni Sister Feng na mga pondo at dokumento. Pero pagdating namin sa lugar, doon namin nalaman na pinalitan na niya lahat ng mga tauhan. May ipinapasabi pa siya. Anong mensahe iyon? Sabi niya, maraming salamat daw sa pagiging bukas palad ni na Master San at Brother Biao dahil sa kanya na raw napunta ang 1/4 ng buong ari-arian. Sinabi rin niya na simula sa araw na ito, sa kailaliman ng Jiangcheng ay dapat kasali na rin si Chen Tianfeng sa pamamahala sa yaman. Walang hiya ka. Pagbabayarin ko siya ng husto. Boss, magsasama ako ng mga tauhan para lusubin ang kuta niya. Hinto. Boss. Pero, saan siya nakakuha ng ganoon kalaking pondo para kunin ang napakaraming negosyo? Oo nga po, ang mga pabrika niyang iyon
Hindi ba naibenta na iyon sa Jinghai Investment Company? Buisit, siguradong niloko lang tayo ng babaeng iyan. Anong klaseng galing sa Jinghai na investment company iyan? Sa tingin ko, si Chen Tianfeng iyan na gustong paglaruan ng mga pondo para makuha sa murang halaga ang ating mga pangunahing negosyo. Boss, napakalaking halaga niyon. Saan naman kaya siya nakakuha ng ganoon karaming pera? Ang Chen Tianfeng, ang puhunan sa likod nito, ay ang murong waiting. Ang mga nangyari noon, uulitin ba natin muli? Ang murong waiting? Chen Tianfeng. Kita nyo na siguro, iba na ang takbo ng panahon sa Jiangcheng. Wala na kayong matatakbuhan. Zhang San, sa tingin mo ba ay nanalo ka na? Mabuti pang, bantayan mo na lang ang pwesto mo bilang pinuno sa dilim. Mamuhay ka ng nag-iisa habang buhay. Hanggang sa wala nang matira sa iyo. Patawad. Noon, dahil hindi ko naprotektahan si Wanwan. Big Brother, ang pagkawala ni Murong Wanwan ay isang aksidente. Hindi mo iyon kasalanan. Matandang hukluban, may kapal pa ang mukha mo para banggitin ang iyong anak. Kung hindi dahil sa iyo at sa pagpilit mo sa kaniya sa arranged marriage, kung hindi dahil sa wala kang iniisip kundi ang pansariling interes, hindi sana mangyayari ang lahat. Ako si Big Brother. Simula nang mawala si Binibining Murong, hindi na ako nakakatulog ng mahimbing kahit isang araw. Kung hindi dahil kay Binibining Murong at sabilin niya sa akin noong bago siya nawala. Sinabihan niya ang Big Brother na kailangang mabuhay ng mabuti. Ang buhay na ito ay matagal nang hindi sa kaniya lang. Zhang San, buti nga sa iyo. Ikaw. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa iyo, ang anak ko, bakit siya susuway sa akin? Hindi sana siya tatakas sa kasal. At higit sa lahat, hindi siya mawawala. Ikaw ang nagtapos sa buhay niya. Kaya ba, ang kapatid kong si Zhang Xiaoyu ay tinapos mo rin ang buhay? Eksakto. Kayong lahat ay dapat lamang sumunod sa anak ko, Jiang San. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyong mga ginawa. Big Brother. Brother Biao. Brother Biao. Biaozi. Brother Biao. Big Brother. Ayos lang ako. Zhang San, maglaho ka na. Ako ang nagpahamak sa lahat. Huwag kang malikot. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Dapa. Wanwan. Hintayin mo ako. Ang parehong bagay ay hinding-hindi na dapat mangyari ulit. Hinding-hindi na. Biaozi. Boss, ano po ang gusto niyong gawin ko? Ngayon din, magpapadala ako ng mga tao ngayong gabi para lusubin ang bago niyang kuta. Huwag kang magmadali. Si Chen Tianfeng ay isang tau-tauhan lang, ang taong nasa likod niya, ang kailangan nating tapusin. Boss, ang ibig niyo po bang sabihin? Anong balak niyo? Susunod kaming lahat sa inyo. Tama po. Una, pakalmahin mo ang ating mga tauhan. Siyasatin nyo kung may trader pa sa atin. Pangalawa, ang mga negosyong kinuha ni Chen Tianfeng, ayusin nyo agad ang listahan. Higit sa lahat ang 2 illegal bank na iyon at ang ruta ng logistiko, gusto kong malaman ang kanilang kasalukuyang istruktura ng pagmamayari at kung saan napupunta ang pera. Pangatlo, alamin nyo ang lahat tungkol sa koneksyon ni na Chen Tianfeng at Murong Waiting pagdating sa kanilang mga kita. Baozi, ikaw na ang personal na gumawa nito. Tandaan mo, gawin mo ang investigasyon ng palihim. Huwag kang gagawa ng ingay para hindi sila makahalata. Masusunod po, Master San. Boss, ang ibig kong sabihin, kung talagang ang si Murong Waiting ang tusong matandang iyon, nag-aalala ako sa kalagayan ni Binibining Murong. Tungkol kay Wanwan, ako na ang bahala doon. Ang prinsesa ng ating grupo ay nagbabalak na yatang magbago at maging isang huwarang asawa at ina. Ako na mismo ang nagluto nito, kaya sana naman ay huwag kang maging mapangmata at magpasalamat ka na lang. Wanwan, paano kung sakaling dumating ang araw na kami ng papa mo, ay kailangang maging magkaribal? Sino ang pipiliin mo? Ikaw ang pipiliin ko.
Pero gagawin ko ang lahat para hindi dumating ang araw na iyon. Sapat na iyan. Sa sinabi mong iyan, sapat na sa akin iyon. Lutong-lutuan na ang noodles. Anong gagawin natin? Paano na ito? Gagawa na lang uli ng bago. Gawin mo. Sige, gagawin ko. Big Brother. Naimbestigahan ko na. Ang mga puwesto sa Chen Tianfeng, lahat ng mga huling nakabili, ay nakaturo lahat sa Virgin Islands na rehistradong shell company. Ang pinagmulan ng pondo ay sigurado nang galing sa overseas account ni Pamilyang Murong. Murong Waiting? Chen Tianfeng? Ang gusto nila habang hindi pa matatag ang pundasyon ko, ay kunin ng biglaan ang aking itinatayong pinakamalaking negosyo? Talaga nga namang mautak ang matandang iyan. Hindi ba siya natatakot na masira ang sa kanila ni young lady na relasyong mag-ama? Ginigipit nila ako para papiliin. Maaaring magpatalo ako sa kanya, o di kaya'y hindi ko na iintindihin ang nararamdaman ni Wanwan at kalabanin ang mga interes ni Pamilyang Murong. Sa ganitong paraan, hindi lang siya magkakaroon ng dahilan para tapusin ako, magagawa pa niyang palayuin sa akin si Wanwan. Big Brother, ano nang gagawin natin ngayon? Lalaban ba tayo ng pilitan? Hindi kami natatakot. Kung gustong makipaglaro ni Murong Waiting, edi sasalayan natin siya. Yun lang ang gusto niyang mangyari. Pero, ang mga batas ng laro ay kailangang baguhin. Gusto ni Murong Waiting na gamitin ang kamay ni Chen Tianfeng para paghati-hatian ang Sanjiang Group. Kaya naman tayo, uunahin nating parusahan ang mismong kamay niya. Sir, sa panig ni Chen Tianfeng, nakahanda na ang lahat. Pero sa panig ni Jiang San, mukhang may napapansin na sila. Ang mga tao ni Zhao Debiao ay lihim na kumikilos, ngunit hindi pa malinaw ang kanilang layunin. Mas mabuti pang may napansin siya. Natatakot pa naman ako na baka tunay siyang mangmang na ilatag na ang mga piyesa sa laro. Tingnan natin kung ano ang susunod niyang hakbang. Nasaan si Wanwan? Si young lady po, tila tinutulungan ng kapatid ni Zhang San na si Zhang Xiaoyu sa pag-aayos ng mga dokumento para makaalis ng bansa. Ang batang iyon, hindi pa rin talaga sumusuko. Hayaan mo na. Hayaan siyang gawin ang gusto niya. Kapag nakita na ang tunay na kulay ni Jiang San, tiyak na mauunawaan din niya ang lahat. Tandaan mo, sa oras ng panganib, siguraduhing ligtas ang binibini. Opo. Matibay ang loob mo. Matapos ang lahat ng masamang ginawa mo, nagagawa mo pang matulog ng mahimbing. Zhang San, paano ka nakapasok dito? Sa Jiangqing na ito, mayroon bang lugar na hindi ko kayang pasukin? Totoo naman na wala. Kung magsalita si Master San, ay nakakasakit pa rin. Pero, gustong-gusto pa rin ni ate ang angas mo. Master San, noon, nagkamali ako ng tingin sa'yo, hindi ko akalain na may tinatago ka palang galing. Ngayong maayos na ang lahat at umunlad ka na, habang ako naman ay nagtayo na ng sariling poder. Bakit pa natin kailangang mag-away hanggang sa dulo? Ang mga sikretong negosyo sa Jiangqing, na parang isang malaking grasya, nakakaantok naman. Kung mag-isa ka lang nakakain? Ano? Ang ibig sabihin ni Sister Feng ay, Si Murong Waiting, ang tuso na iyon, iniisip niya na kaya niya akong gamitin, at itapon na lang pagkatapos, nakakadiri. Ang marating ko na Chen Tianfeng ang kinalalagyan ko ngayon, ay hindi dahil sa limos niya. Bigyan niya ako ng pera at kapangyarihan, dahil lang gusto niyang gamitin ang mga kamay ko pakunin ang iyong pinaghirapan na pinalagong industriya, at para na rin, tapusin ang anumang pag-asa sa pagitan niyo ng batang iyon na si Wanwan. magpatuloy ka? Master San, isipin mo, bakit tayo susunod sa plano niya? Ang iyong Sanjiang Group ay hindi pa matatag, at ang pwesto ko naman, kahit nabawi ko na, ay kailangan pa rin ng bagong backup at koneksyon. Magtulungan tayo, sa bus, tutuloy mo ang iyong malinis na negosyo, bang ako naman ang bahala sa mga sikretong lakaran. Ang perang binibigay ni Pamilyang Murong ay tatanggapin natin pareho. Pero ang negosyo, tayo ang magpapatakbo. Mukhang may katuturan iyan. Para naman sa kita, hati tayo. Pagdating ng oras, mula sa legal hanggang illegal, dito sa Jiangqing hindi ba't tayo na ang masusunod, si Murong Waiting? Pabayaan na natin siyang magdusa. Pero Sister Feng, wala kang patunay. Hindi mo naman siguro ako ididiin, di ba? Dahil sa totoo lang, ang bilis mong mag-trader sa amo, daig mo pa ang isang asong gala. Jiang San, itong negosyong ito, kung gusto mong makipagtulungan, ituloy natin, pero kung hindi, lumayas ka na. Sister Feng, huwag kang masyadong emosyonal, tingnan mo, bakit bigla kang nagalit? Sinasabi ko sa iyo, Jiang San, si Zhao Debiao ay isa lang taong puro lakas. Anong magandang? Kinabukasan ang mapapala mo sa pagkapit sa kanya. Ang nakikita lang niya ay ikaw, Jiang San. Samantalang ako, si Chen Tianfeng, ang gusto ko ay ang sarili kong kaharian. Akala ni Murong Waiting ay kaya niyang kontrolin ang lahat. Sasabihin ko sa iyo ang totoo,
Ang lahat ng assets niya sa abroad ay sa akin na ipuhunan. Kung kanino ang pera, siya ang boss. At pati na ang mga record ng pera. Lahat ng iyon ay nasa kamay ko na. Mga ginoong pulis, narinig nyo naman lahat, di ba? Pagkakaugnay sa krimen, paglilinis ng pera, at puslit. Sapat na yan para sa habambuhay na pagkakakulong. Jiang San, ikaw, nagawa mo akong traderin. O sige na, wala na akong oras na makipag-away sa iyo. Sa pagkalkula ko ng oras, ang mga pulis ay parating na. Jiang San, ikaw, nababaliw ka na ba? Kapag sinumbong mo ako, pati ang sarili mong mga negosyo ay madadamay. Ang mga ari-ariang iyon, kahit nasa pangalan ko, pero kapag inimbestigahan hanggang dulo, ang pamilyang Murong ay hindi rin makakatakas. At ang mga ari-ariang hinahawakan mo, Sanjiang Group, ang bahaging kabubukas pa lang, siguradong madadamay ka rin. Mapapahamak man ako, ngunit lalong mawawasak ang sarili mo. Ang pagkalugi ng mga Murong ay wala nang kinalaman sa akin. Para naman sa akin, lahat ng ginagawa ni Sanjiang Group ay malinis at legal na negosyo. Jiang San, napakasamang tao mo, pagbabayarin kita. Sir, may malaking problema. Si Chen Tianfeng po. Lahat ng mga puwesto ni Chen Tianfeng, pati na ang 2 illegal na bangko, at ang logistics line sa Hilagang Pantalan, kalahating oras na ang nakakalipas ay sinalakay na lahat ng mga pulis. Si Chen Tianfeng ay nahuli rin mismo sa lugar. Balita ko po. Malinaw at sapat ang mga ebidensya. Ano? Sino ang may gawa nito? Ito ay si Zhang San. Direkta siyang nag-report, kaya hindi man lang tayo nakagawa ng paraan. Ang atin, gaano karaming pera at mga gamit ang nandoon? Hindi bababa. Hindi bababa sa 8 bilyong dolyar na hawak nating pera, pati na ang iba pang mga daanan, ang hinarang na. Jiang San, bakit mo ito nagawa? Isa kang baliw. Baliw ka. Sir Murong waiting. Narito ka na pala. Opo. Pirmahan mo ito. Ito ay ang kasunduan para isuko mo ang pamamahala sa Sanjiang Group. Simula ngayon, hindi ka na maaaring makialam sa anumang transaksyon ng Jiang Cheng. Subalit, ang 1-1 ay sasamahan ka. Hindi ako papayag na pirmahan niyan. May 20 minuto na lang. Ang eroplanong sasakyan ni 1-1 ay lilipad na. Inayos ko na ang kanyang pag-alis para manirahan sa ibang bansa. Mabilis ka rin niyang malilimutan upang magsimula ng bagong buhay. Nang wala ang pahintulot ko, habang buhay mo siyang hindi na muling makikita. Liban na lamang kung pipirmahan mo ito. Tsaka ko lang tatanggapin ang nararamdaman mo para sa aking anak. Bibigyan kita ng pera na sapat para yumaman ka habang buhay upang ikaw at si 1-1 ay makapamuhay ng tahimik at panatag. Kahit hindi ka pumirma, kaya pa rin kitang gawing walang-wala sa loob lang ng isang gabi at magiging mas kalunos-lunos pa ang lagay mo kaysa dati. Maaaring magalit sa akin si 1-1, ngunit balang araw, maiintindihan din niya na ito ay para rin sa kanyang ikabubuti. Kapag isinuko ko ang pamamahala habang nasa transisyon ng kumpanya, agad kaming lalapain ng inyong grupo na parang mga nagugutom na tigre, hindi ba? Siguro naman ay kaya niyang magtiis at makaraos. Alam ninyong imposible yan. Kapag pumirma ako, parang ipinagkanulo ko na rin ang aking mga kasamahan na nakasama kong lumaban. Nagsisimula pa lang silang makaranas ng maayos na buhay. Kung ganoon, ibig bang sabihin ay isusuko mo si 1-1? Ako, si Jiang San, na binigyan ng pagkakataong mabuhay muli, ay hindi narito para patunayan sa kahit sino kung ano ang kaya kong gawin. Ayoko lang na basta na lang api-apihin ng ibang tao at gusto kong protektahan ang mga malapit sa akin. Ngunit hindi ko kailanman isasakripisyo ang isang panig para lamang makuha ang kabila. Ang kondisyon nyo ay hindi ko tinatanggap. Ang inyong pagbabanta ay hindi ko kinatatakutan. Ikaw. Sir? Biaozi, bilisan mo.
Gamitin mo ang lahat ng koneksyon at lahat ng ating mapagkukunan, patigilin nyo ang eroplanong paalis na. Kahit baliktarin pa natin ang Jiang Cheng, kailangang malaman natin kung nasaan si Wanwan. Wanwan, hintayin mo ako. Master San ang murong waiting na ito ay gustong sumira sa pundasyon natin. Matapos siyang malagay sa panganib, ay gusto niyang gamitin ang binibining murong para pilitin kang sumuko. Kapag pinirmahan mo ang kasunduang ito, ang ating pinagsamahan at ang lahat ng negosyong pinaghirapan natin ay mawawala ng lahat. Sa dati kong buhay, duwag kong iniwan si Wanwan. Sa buhay na ito, iiwan ko rin ba ang kapatid na nagtiwala sa akin ng buhay niya? Bumalik ako mula sa nakaraan para lang ba maging duwag muli? Ang iwanan si Wanwan ay hindi ko kaya. Hanapin. Palawakin ang paghahanap sa buong mundo. Kailangang mahanap si Wanwan. Boss, isang egg fried rice po. Sige po, paparating na. Jiang San. Jiang San? Ikaw nga talaga. Sinasabi ko na nga ba, pamilyar ang mukha mo. Bakit hanggang ngayon ay mukha ka pa ring talunan? Naalala ko noong 6 na buwan na ang nakalipas, patay na patay ka sa anak ng pinuno ng Black Dragon Gang. Ano na? Ngayon ba isinipa ka na ng donyang iyon? Sinasabi ko na nga ba, ang isang hamak na palaka, huwag nang mangarap na makakuha ng prinsesa. Tagahugas ka lang ng plato, ambisyoso ka pang umakyat sa lipunan. Ngayon, tingnan mo, hindi ka lang nabigo, bumagsak ka pa sa kumunoy. Ang egg fried rice ko, handa na ba? Bakit ka nagmamadali? Sa kalagayan mo ngayon, kaya mo bang bayaran ng egg fried rice? Ganito na lang, bibigyan kita ng isang mangkok ng kanin, at libreng atsara, ayos ba? Master San. Master San. Big Brother. May balita na ba? 6 na buwan na ang nakakalipas. Hinanap ko na sa lahat ng posibleng lugar. Nagpadala rin ako ng tao sa ibang bansa para mag-imbestiga. Pero ang murong waiting na iyon, masyadong malalim ang pinagtataguan. Maging ang Miss Wanwan ay parang naglaho na lang na parang bula. Naiintindihan ko. Boss, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Kahit nabaligtarin ko pa ang buong mundo, siguradong magagawa ko. Biaozi. Ilabas mo muna ang mga tauhan mo. Huwag mong takutin ang mga customer dito. Boss, isang egg fried rice po. Heto na po. Boss. Murong Wanwan? Ikaw nga. Totoong ikaw iyan. Bakit ngayon ka lang dumating? Ano ba ang totoong nangyari? Pasensya ka na. Alam mo ba kung paano ko tiniis ang nakaraang 6 na buwan? Akala ko habang buhay na hindi na kita makikita. Nandito ka lang pala, sa Jiangcheng, sa restaurant na ito. Hindi ko rin naman gusto ito. Dahil ito sa tatay ko, ginamit niya ang kaligtasan niyo ng kapatid mo para takutin ako. Sabi niya basta lalayo na ako ng tuluyan at puputulin ang lahat ng ugnayan sa iyo. Magiging ligtas ka at hindi mapapahamak. Kaya pala umalis ka ng ganoon? Hindi ko kayang sumugal. Kilala ko ang mga paraan ng papa ko. Ipinaghanda niya ako ng eroplano, pati na ng pekeng pagkatao, ginawa niya ang lahat para makapunta ako sa ibang bansa. Pero sa kalagitnaan ng biyahe, ay palihim akong lumipat ng sasakyan at bumalik dito.
Gusto kong manatili sa lugar na malapit sa iyo. Natatakot ako na ang pagpapakita ko ay maging masama para sa iyo, kaya naman dito muna ako palihim na nagtatrabaho habang nag-iisip ng solusyon. Baliw. Iniisip mo ba na sa pagtatago mo, ay hahayaan na talaga ako ng murong waiting na mamuhay ng tahimik? Nitong 6 na buwan, Sanjiang Group, sa lahat ng pag-atake nila, alam mo ba kung anong pinagdaanan ko? Sa tingin mo ba sa pagsuko, ay makakamit mo ang kaligtasan? Alam ko. At hindi rin ako tumigil nitong 6 na buwan. Ito ang mga ebidensyang palihim kong nakolekta. Sapat na ito para yanigin ang pagkatao niya bilang hari ng mga kriminal. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa papa mo para pagbayarin siya. At hihingiin natin ang buong kabayaran nang magkasama tayo. Sige, masusunod ang gusto mo. Big brother, sister-in-law, mabuti at nagbalik kayo. Mabuti at nandito na kayo. Ang 8,200,000 dolyar na ito ay pambayad ko na sa kinain namin ngayong araw. Pa, Heto na. halika rito ng mabilis. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa wakas ay naging 8,200,000 dolyar na